Sayang hindi pala yun naka-record. Yan, praise God at ako ilubos na nagpapasalamat at gagalak at na-challenge sa panibagong ito ng buhay ko. Yung install siya sa akin kahapon na talagang ayun, kasi sabi nga ng mga nakausap kong pastor welcome to the club daw. Sabi nila may ano talaga, may hirap daw talaga. Lahat ng iintindihin mo bawat isa, unawain, pagpapakumbaba ka, yung mga bagay na hirap gawin minsan. Mamaya magaya ka na kay pastor o yung dito niya. Ay, wala naman sa lahi. Kaya praise God kasi Sa'yo pa lang. panibagong ito ng buhay na challenge. Marami akong natututunan sa pa lang unang araw pa lang, sabi ko kay pastor, grabe, alas 3, ginising ako Talagang grabe yung sa akin. Hindi ako pinatulog ng Holy Spirit, kaya ginising niya talaga ako. Unang araw pa lang yun. Kasi yun, kagabi ulit. Nag-pray lang naman ako. Nag-devotion. Kaya salamat sa Lord at samahan niyo rin ako sa prayer siyempre. Kasi pag ako lang may hirap rin. Lahat talaga, pamilya naman tayo rito. Sama-sama tayo manalangin para sa isa't isa. Magpanalangin tayo. Sabihin. Sa pamilya ko, sa bansang Pilipinas, birthday ni Papa ngayon sa langit. Yun, nagpunta yung mga mama ko at ate ko sa sementeryo. Tapos, na-bless sila kasi nga yung pinadala kong aircon na-install na ngayon. Ayun, sabi niya, mama, tingnan mo, ano ka na, kasi, di ba? Ka na, Hindi, may aircon. May aircon, Kumbaga, hindi nila pinapangarap kasi kasi nga mahal ang kuryente. Sabi nung na-install na kanina, sabi ko, patayin niyo yung kuryente. Ay, patayin niyo yung aircon, sayang yung kuryente. Tawanan sila dati. Kasi ganun yung mama ko, buksan mga lirap ng seconds lang Uy, lumalabas yung lamig. Sayang na kuryente. Bata pa ako, nakatanim na sa utak ko yun. Kaya pagka bubukas ka, kailangan alam mo na kagad kukunin Mabilis lang yung pa kayang aircon magastos yun. Sabi ko, patayin nyo yung aircon, sayang yung kuryente, tawanan sila sa bahay. Nagpa-install ka pa rin. Easy. Madadoble yun. Madadoble yun. Hindi ko lang alam. Hindi naman nila gagamitin yun si mama pa. Kilala ko yun Display lang naman. Lang yun. Baka sabi ko, buksan nyo naman kahit isang beses sa linggo. Para hindi masira. Hindi masira yun. Kasi si mama, kilala ko talaga yun na pagdating sa kuryente. Parang nakatira ka sa kuwebe pag nasa bahay. Yung ilaw na hindi ginagamit, ayaw nun. Kaya yun, matitipid naman yun. Kasi binantaan niya ako, magbigay ka sa kuryente, ikaw nagpalagay niyan. Sabi ko, ayos kayo nga gagamit Praise God at masaya naman si mama kanina, yung ngiti niya hindi mawala. Kasi yun, ka-aircon na siya. Kaya at sa mga anak ko, praise God, dahil hindi ko nabalitaan yung sa panganay ko kung nakapasa sa UP. Kaya tapos na yung exam niya. Sabi niya pa, wala na mawawala kung hindi susubukan. Kaya yun, kung man, may mga second option naman. Kasi na siya, college siya next year Kaya yun. Sabi ko, sige lang, support tayo pagka yung gusto mo. Nandito lang naman si Papa Ayan. Tapos sa akin, yung sa trabaho, wala pa rin trabaho kasi ayaw ko muna mag-apply talaga. Hindi ka naghahanap ng trabaho. 3 months, sabi ko 3 months. May isa, hanggang October yan. Pagpalo ng October yan, mag-apply na. Ay, sarap sa yung hindi ka pinipare sa naranasan ko talaga yung napapangiti ng alam ko. Sarap naman ng alas 9, hindi nasa kama pa ako. Ay, ito pa yung pangarap mo yung kumantahan ng ang buhay ng Kristiyano ay kain tulog lang. Naalala ko yun. Hindi mo kinakanta mo yun dati. Ikaw na. Kain tulog lang. Hindi siya. Dati yun sa kasama ko sa bahay. Kasi Kristiyano siya Born again siya ako, hindi pa born again. Inaasam ko siya. Ang ulam ng Kristiyano ay center tuna. Ano nang ginawa kong lyrics? Ano naisip ko? Ayun, at salamat sa Lord dahil sa kapag physical na nasa ko. Tapos ayun nga, inaano ko rin yung sarili ko na wag siyempre, nasa bahay lang, na kailangan maging active din. Tuwing hapon, kaya hindi ako nakapag shooting
Shooting. Possible. Kala ko artista ka eh. Shooting. May photoshoot ba? Kasi kaysa naman naglalakad-lakad ko, mainit-init pa. Ganun nga ako mag-uso. Talon-talon pa dyan. Kadami nga. Pero pastor, nung nasa Sulay ako, malabo pa yung buko. Okay. Nung nag-start ako sa... Sige pa, para tandaan nyo na. Ito, naka-record ba yan? Yan. Kita yan. Ayan, first day, So after mga 5 years. Yun po, ayun lang po. Sa Diyos lang po. Salamat po sa Panginoon. Ayun lang po. Amen. After mga 5 years, bro. Shaggy na. Magandang gabi po sa inyong lahat. Pasalamat din po ako sa Diyos ng buhay na sa binigyan niya sa akin ng protection sa araw-araw sa aking trabaho. At lalo na sa aking anak ngayon. Ang anak ko hindi na siya Nagahingi. hindi na siya Hello, nagiging. hindi na singil ng mga kwan. Meron na siyang body. Magsakay na lang siya kasi siya, may collector na siya. Siya na yung Supervise na lang siya. Oo, Collector, doon. supervisor. Sabi ko, praise God, maganda ng trabaho mo ah. Ganun talaga ganun talaga. Sabi ko, ikaw pero wala pa rin sila nakita ng simbahan doon. Sinasabi ko na maghanap kayo ng simbahan doon. Sabi niya, wala daw simbahan ng born again doon. Sabi ko, imposible naman. Sabi ko, maghanap kayo dyan. Kahit makasimba lang kayo sa tuwing linggo. Tapos, salamat din po ako sa Diyos, sa protection sa aking apo na masyadong masigla. Ang ganda na niya ngayon Parang Koreana. Opo. Yun lang po. To God be the glory. Amen. Amen. Tuturo ka pa. Ikaw na nga. Good evening po sa lahat po. Ako din ay magpapasalamat kay Lord sa pag-iingat sa buhay ko, sa kalakasan lagi sa araw-araw. Tapos na yung kaligayahan ng araw ko kasi dumating na si Amo. Hindi na ako makagala pag hindi Friday. Pero praise God dahil naka-attend pa rin ako ngayon kasi akala ko hindi ako papayagan, pero pag message ko sa kanya, okay lang yung reply. Kaya thank you kay God. Tapos yun nga kasi alam mo, pag ako may nararamdaman, akala ko hindi pa sila darating pero ramdaman ko na Pagkagising ko nung Sabado ng umaga, sabi ko, mag-general cleaning na ako tong araw na to kasi pag hindi ngayong gabi darating, bukas anytime. Linggo nga talaga dumating sila. Biglang sabi, darating kami bukas o di kaya madaling araw, gano'n. So, tama-tama iba talaga ako pag may nararamdaman nangyayari Tapos yun, kaya thank you naman kay God kasi nga okay naman na yung biyahe nila na naman din. Tapos ito, nag-usap kami ni Amo ngayon nung kumakain sila ng hapunan, biglang nagkasingitan about sa aming setup. Medyo parang nagbago ang isip. Ayaw na talaga ako. Hindi ako bibitawan. Na ako kasi ayaw niyang pumayag. Dudublihin na lang yung sahod mo. Oo. Dudublihin na lang niya. Yun. Pero naman, ang magiging setup na lang ata namin ni Amo is papayag siya na i-release ako, apply ako sa company, tapos sa kanya pa rin ako uuwi sa araw. Wow. Libre yung Yun yung napag-anuhan namin Ayos. ngayon. Ayos yun ta. Kasi yung bata kasi ayaw pumayag talaga na iba mag-aasikaso sa kanya. Libre ka na. Tapos na din ako, alam mo yun nga, yung kapit ka talaga sa prayer, may tiwala ka talaga kay Lord, di ka talaga pababayaan. Favor ni Lord. Grabe talaga si Lord sa buhay ko. Kasi before pa naman kasi iniisip ko, sana ko kukuha ng 10K para pambayad sa mga expenses na gagawin pag magiging freelancer ako. Parang nahirapan na ako, tapos magkaano pa ng bahay. Parang gano'n, dami kong iniisip, pero pray lang ako ng pray na alam ko talaga di ako pabayaan ni Lord. Ito yung favor na binigay ni Lord sa akin ngayon. Diba sobrang thankful talaga na Amen. iba po talaga na may Diyos ka sa buhay mo, may paniniwalaan ka na si Lord nandyan lagi para sa'yo. Hindi ka talaga pababayaan. Kaya sobrang nakaka-bless kasi hindi ko talaga akalain na magiging ganun ang setup na namin ngayon.
So natutuwa ako kasi ma-free na ako sa bahay, sa pagkain, parang pamasahin na lang ata ang iisipin ko pag pumasok ako sa panggabi. Kasi tinanong niya ako, ano bang oras kung sakali bang lilipat ka, anong oras yung pipiliin mo? Sabi ko, gabi kasi yung gusto ko. Kasi gusto ko talaga na anytime sa araw makakapunta ako dito kasi yung bata sisilip-silipin ko. Sabi niya, yun na nga, bala ko, ano ka na lang, dito ka na lang uuwi, ganito. Basta pag-usapan natin ng maayos. Pero pag yan kasi nagbitiw si sir ng ganong salita, yun na talaga. Magiging desisyon niya yan. Kaya sobrang natutuwa ako na ano, kasi ang laki ng favor talaga na ano talaga sa akin. Ayun. Tapos magpapasalamat din ako kay Lord sa pag-iingat sa mga bata kahapon, sa kapatid ko, sa family, kasi nag-swimming sila kahapon, nagpunta sila sa Torres Farm sa Naik, Cavite. Sa amin. Nandun sila, nagpunta yung maraming lugar doon na ibang bansa, iba-ibang bansa nandoon. Nagpunta sila doon, nag-swimming, kahit na medyo makulimlim yung panahon, iniingatan sila ni Lord sa biyahe nila. Nakauwi naman ng maayos kagabi ng alas 12. Ayun, thank you kay God sa pag-iingat sa kanila. Tapos sa pagpasok nila sa araw-araw. Ngayon medyo pahinga-pahinga kasi walang pasok mula nung Huwebes. Kasi may holiday, tapos laging naulan. Bukas wala namang pasok kasi laging nang andaw bagyo. Ayun, tapos papasalamat din ako kay Lord kasi di ba dati nababanggit ko nga hindi nga kami masyadong okay ng mama ko. Pero alam mo yung may paniniwala ako na gusto ko kasi tanggalin yung sama ng loob ko, kung ano yung nararamdaman ko sa mama ko. Pero thank you kay God kasi medyo talagang lagi na kami nag-uusap. Dati kasi kahit tumatawag siya, hindi ko pinipindot, hindi ko sinasagot kasi may sama ako ng loob talaga sa kanya. Pero lagi kong pinagpipray na gusto kong tanggalin yung nararamdaman ko sa kanya kasi mama ko pa rin naman talaga. Yun yung inaano ko. Baliktarin man ang mundo, mama ko pa rin siya. Release. Kaya, thank you kay Lord kasi talagang naano na ako na mismo tumatawag sa kanya, nangungumusta na ako sa kanya, ganon. Pinapaintindi ko lang sa kanya na hindi pa muna ako masyadong makapag-abot-abot kasi nga medyo gipit-gipit pa ako sa financial. Yun. Pero sa financial naman, thank you pa rin kay Lord kasi di pa rin naman ako totally nagkukulang. Sapat pa rin naman sa ngayon. Kaya thank you kay God sa buhay ko. Lahat ng papurit, papasalamat para lang sa Kanya. Amen. Praise God. Sige, friend, sige. Pinag-mention tayo po sa... Nakapila. Nakapila. Hindi ko pa mo magsalita. Sa pagising sa umaga, blessed morning lagi sa bagong challenge. Kahit still waiting pa rin sa work. Baka yun yung sign kasi gusto ni Lord muna mag-focus muna sa church. Wow. Kasi pag 2 months na din. Parang sa araw na kayo nandito, please Ayaw God. mo. Dahil pagtaglag. Sino pari sinabi? Thank you sa protection palagi everyday sa family ko, sa mga anak ko, sa family din ni Gray. Tapos, basta bless everyday kasi nga, lagi kami nandito sa church. Ayun yung sign ni Lord. Pero waiting pa rin talaga sa work. Amen. Kahit isa lang sa amin ang magka-work, bless na yun. Dalawa, mas maganda. Oo. Amen. Siya, joke. Pagka tuturo, itak mo na sa'yo. Dalawa. Turo ka daw, 3 yung nakaturo din sa'yo. Mas sigit pa yun. Kaya magtuturo ka gano'n. Sa'yo lang. Ayun, dapat. Siya o! Naalala mo na yun kaya? Ayan na ba? Yung sa evangelista. Oo. Naalala mo na? Di, nalimutan ko na. Bibigyan ko sa'yo yun. Preda na. Si Preda na. Preda, dito ka. Kaya daw sa laman ng isda. Kailangan ng isda. Ikaw muna dyan, may bago kayong ice cream. Ay, Yung ice cream. Ay, di ba ice cream? Oreo. Oreo ba yun? Oreo shake. Kala ko, Parang fried. Ayun, nagpapasalamat ako kay Lord na sa araw-araw na
gumising ng maaga, alas 4. Tapos magpipicture ka na dito ako sa tapat niyo. Dito ako sa tapat niyo, Rosa. Gising ka dyan. Ano ginagawa mo yan? Wala, napadaan nag-scooter araw-araw. Ayun, thank you sa safety kasi araw-araw na safe nakarating ng trabaho, kahit maaga-maaga. Tapos, thank you din sa Lord kasi sa pag-iingat ng mga bata sa pagpasok araw-araw, pagmamaneho, yung panganay ng asawa ko sa nagre-review din, araw-araw din siya kung may pasok. Yung mga estudyante ko rin sa Manila, ganoon din. Yung bunso, nagtuturo, OJT niya. Thank you sa Lord kasi binigyan siya ng talino, hindi nagmana sa akin. Pinagbihan ka. Ayun, pasalamat sa Lord kasi safety din sila mama na nakauwi ng Manila galing sa hindi sa Laguna yun. Doon sa kapatid ko. Kahit maulan, bumiyahe sila kanina. Ang lakas ng ulan. Ayun, thank you sa Lord. Sa Diyos lang po lahat ng pakulit. Pasalamat. Amen. Yun, sa mga pagpaalang gabi po sa ating lahat na nandito ngayon. Nakakatuwa po talaga dahil ang dami natin. Una sa dati sabi ni Ate Joy na hindi daw siya matalino, nilingman sa kanya. Hindi totoo yun. Kasi lagi ko nasasabi ko nga, lagi ko nasasabi dito sa church na ito talagang matatalino lahat ng mga tao. Diba? Kasi alam mo kung paano sila, paano mabless ng Panginoon na yung wisdom and understanding at pati yung knowledge talaga nila sobra. Sabi ko nga itong church na to sobrang sobrang talaga. Nakaka-bless na naging part ako ng misteryong ito. At nakaka-bless din nga, no? Isa sa mga bagay na nakakatuwa po bilang sa inyo, kay Daniel, kay Pastor Joel talagang walang sawa na sumusuporta sa amin din po. Ganun din po sa inyong lahat, kina Ate Maris, kina Tatay Fred, kina Kuya kay Francis, kay Ogie, kay Ate Joy, na talagang hindi kami pinapabayaan. Na yun, papasalamat ako sa buhay po ninyong lahat na ganyan kayo sa amin. Talagang ibang kumilos ang Panginoon. Amen. Iba talaga kumilos ang Panginoon. Yun, isa rin sa pinakang kinaanuhan ko talaga, parang hindi pa rin ako makaget over dun sa kay Pastor kay Pastor Daniel talaga. Kaya minsan sa loob-loob nung niya, sabi ko, naisip ko, sana ako din. Ayun. Ako din na, parang nainggit ako nila. Praise God. Parang, In God's will. God's will talaga po. May calling ang Lord sa Ang panahon ang perfect timing talaga na rin ang makapagsabi po talaga. Pag-pray natin po. Pag nagkaroon po ng theology batch number 4 na yun, sama po kayo para God willing. Naalala ko yung sabi ko basta dito kayo, di ba? Inshallah. First day. Ay, God willing. Di ba? God willing. Hindi na may reaction ka. Ayun, well, una sa lahat, pagdating sa family ko naman na nasa Pilipinas, especially dun sa nanay ko, maraming salamat kay Lord sa buhay ng nanay ko na sobrang understanding talaga. Na minsan, hindi ako tumatawag sa kanya talaga. But for that specific reason kasi kaya hindi ako tumatawag sa kanya is ayaw ko talaga na yung kumaga parang baka akala ko dumadaing na siya kasi syempre wala akong pinapadala sa kanya, walang pera, walang talaga. At pasalamat pa rin ako dahil si mama kasi talaga po may Diyos na kumikilos sa buhay niya. Talaga binibigyan siya ng wisdom and understanding niya. Kaya nga nung sinabi ko sa kanya, Ma, pasensya ka na, wala talaga akong trabaho po. Wala akong natutulog, ganito, ganyan. At siya, napakabuti lang din po talaga ng Diyos sa buhay ng nanay ko dahil nga po. Yung nanay ko talaga hindi ka makakarinig po doon na na nagreklamo na kayo siya ganito, kayo siya ganyan.
Ang sinabi niya sa akin, anak, mag-ingat ka dyan palagi, lagi ka lang magdasal sa Panginoon, lagi kang humingi ng ano sa Kanya, ng tulong sa Kanya at gabay sa Kanya. At huwag ka masyadong i-pressure sa sarili mo. Dahil nabanggit ko nga po nung nag-usap kami, nung Friday pa yun, Friday, nag-usap kami, sabi ko, kakagaling lang po namin ng church, kakauwi lang namin. Actually, nung una, ayaw ko po siyang kausapin kasi parang naano ako po ba na kumbaga parang hindi ko alam, nahihiya ako, nadadown ako, hindi, kagaya na sinabi ko, nadadown ako, hindi para sa sarili ko, pero doon sa magulang ko na umaasa sa akin sa Pilipinas. Na ngayon, ilang buwan na talaga na hindi talaga ako nakapag-provide sa kanila. Kaya, salamat talaga kay Lord sa yung binigay niya talagang gano'n, sobrang blessed ako dahil nagkaroon ako ng isa na ina na katulad niya na talagang si Lord kumikilos din sa buhay niya at lagi ko din pinagpipray po yun na gano'n nga po na para sa akin manatili silang safe, protected by the Holy Spirit also, at saka yung sa finances, siguro ano na lang po yun, to follow na lang yun, loobin ni Lord. At sa amin naman dalawa, marami din akong gustong ipagpasalamat sa Diyos dahil unang-una nga po sa mga buhay ninyo sa church na ito at sa lahat ng tao na kumikilos na gano'n nga po na palaging nagbibigay ng suporta spiritually, financially, and lahat ng uri ng tulong na itutulong niyo po sa amin. Alam ko po na kung hindi man po ako yung makapagbalik sa inyo noon, alam ko hindi po si Lord na po yung bahala sa inyo magbalik sa inyo po ng mga bagay po na nawala sa inyo. Siya na po yung mag-provide niyan sa inyo. Kahapon din, gusto ko rin ipagpasalamat sa Panginoon talaga sa Diyos na nabuhay yung strength na binibigay niya sa akin sa araw-araw. So kagabi, sabi ko nga medyo parang napipressure na din ako, nakakaramdam ako ng pressure. Pero yun nga, dahil nandiyan din siya na parehas kami na naglilingkod sa Panginoon. Siya ngayon yung parang nagbibigay ng strength sa akin na God will provide. Sabi ko, wow. God is good. All the God is time. good. Darating na yung yung trabaho. The best yet to come. Kaya yun, talagang salamat kasi parehas kami talaga na kumbaga parehas sa amin gumagalaw yung Panginoon. Kasi kung wala namang sa puso mo, hindi mo makapagsalita ng ganun. Kung walang Diyos sa puso mo, hindi mo masasabi yung mga ganung bagay. Kaya sabi ko, napaka-blessed din ako dahil ayun nga, dahil sa buhay din ni Rosa talaga po na kumikilos din ang Diyos sa buhay niya. At ano pa ba? Ang dami na kasi hindi ko kasi sobrang sobrang dami kong gustong ipagpasalamat kay sa Panginoon talaga. At siguro sabi nga niya yung sa pagdating doon sa trabaho ko, pagdating doon sa trabaho, sabi nga ni Rosa na alam mo yung sa trabaho na yun, baka kaya hindi pa ikaw binibigay talaga ng trabaho niya. Para ganito ganyan, para pag ka pa muna sa parang nasa church ka, sa church ka talaga na nagagamit ka, kaya sabi ko nga po sana nga lagi kong pinagpipray kay Lord na talaga na tuloy-tuloy talaga yung bigay niya sa akin, ibigay niya sa amin na kalakasan at guidance na talagang magpatuloy at magpursige na mag-aral ng mga salita ng Panginoon talaga. Kaya every excited kami na pumunta dito, hindi na kami nagkapasundo po naglalakad na lang kami. Naglalakad na lang kami kasi parang pagdating sa church kasi parang dati ang
ang paniniwala ko talaga, yung bahay mo, yung tinitirahan mo, your home is your, yes, the safest place and the peaceful place na mapupuntahan mo. Pero mali. Kasi dun sa bahay na tinitirahan namin ngayon, hindi rin namin nakukuha yung peace. Pero pag nandito kami sa church, panatag talaga yung puso. Psalm 23, verse 6. Opo, ganun nga po. Yun, sobrang grabe. Talagang sobrang talagang nakaka-blessed at wala ibang pwedeng pasalamatan at papurihan kundi ang Panginoong Diyos lang po talaga. Amen. Freda. Freda, ikaw naman, Freda. Hoy, Sige, start ka na, Freda. Gagalit lagi magpasa. Freda, ikaw naman. Hoy, start ka na. May sarili siya. Baka mamaya maging parang donkey siya magsalita. Sa dami. Gusto ko rin itaas ang Panginoon at pasalamatan sa araw na ginagawa sa akin at tulong na binibigay sa pagkising sa umaga, pagpasok sa trabaho, paggawa sa trabaho, at saka biyaya at tulong na binibigay sa mga minamahal ko sa Pilipinas. At binigay niya sa akin dagdag na gawain na pinapasalamat ko na binigay niya sa akin na alam ko na kaya niya binigay ay magagampanan ko naman. Amen. Amen. Ito po yun. Kita naman namin. Ang mga pag-iingat sa mga pangangailangan ko ay nagagawan naman niya ng ng paraan. Halimbawa, gupit, ayos, kumpleto na ibibigay ng Panginoon sa akin at sa pamilya. Yun ang pinapasalamat ko at hindi ako nagkukulang sa pagbibigay ng aking pananagutan sa pamilya at ganoon din sa mga bayarin ko, hindi na nagkukulang. Salamat sa kanya. Yun lang po. Amen. Ako'y nagpapasalamat sa Lord at naka-attend po ulit ako ng prayer meeting. Ano ba yung kailan ba yun? Hindi ko nang alaman kung kailan. Sa wala mo pa. Hindi kasi yung supervisor sabi ko, magbabaguhin yung yung schedule. Sabi ko, Wednesday yung day off, tapos panggabi pa rin. Eh, parang siya yung nakalimutan daw niya. Ayun, pero praise God at nilagay ako sa Lunes. Sabi ko, Lunes makakatend ako ng prayer meeting. So, praise God pa rin kasi nasa church pa rin ako ng itong Monday, natin ng prayer meeting. Sa work naman, bilang talagang nakakamiss ang Lord dahil sa 11 hours ka na sa daan. So marami kasing kung ikaw po yung driver, talaga makikita mo yung danger mo sa daan. Lalo na po talaga mga Saudi, pagka hindi ka yung yung mata mo sa kabilang side mirror, talagang mababangka ka nila. So kailangan talagang naka-alert ka lagi sa daan. Lalo na po yung may sinusunod kaming oras sa mga delivery. So hindi po kailangan hindi po mali yung deliver namin. So kung po yung hinihingi ng daan, kung 80, 85 ang takbo ko noon. Kung 90, 95 ang takbo ko. Pag 120, 125 ang takbo ko sa daan. Para mabilis po yung pag-deliver. So praise God din at hindi naman ako na ma-violation. Kasi yung bawat daan, tinitingnan ko kung saan nakalagay yung mga mata. Kung saan magbabago ng pwesto yun eh. Kung saan nakatago dun sa poste, nakaganon. Parang robot ba, nakaganon sa poste. Yung camera. Parang robot yun, nakaganon sa poste, nakatago. Kung saan naman,
sa likod ka naman sa likod naman yung ilaw, ang ang light niya hindi sa unahan. Yung, Sa likod. kumbaga, paglampas mo, nakatago dun sa malaking poste ng aganon mo. So, yun, praise God at hindi tayo na violation dahil yun nga, lagi tayong ginagayad ni Lord. Sa family naman, at praise God din yung miss ko na hindi marunong magluto dati. Ngayon nag-aaral, marunong na. Kasi nung una, nagluto ng na paksiw. Sabi sa akin, nagluto ako ng paksiw, matabang. So, hindi ko siya, maganda yun, matabang. Kasi pipili mo pa siyang dagdagan ng gawa ka ng patis. So, maano pa kaysa dun sa maalat yung, ganun ba? Kasi, yung nagluto ulit na mga after 5 days, yun, na perfect yung down dyan. Sa kasi pagluluto ng itlog, hindi nasusunog. Grabe. Yun kasi pag kasi akong tagaluto, hindi siya magluluto eh. Pero inamin na sa na hindi siya marunong magluto. Pero pag nung nandun ako sa Pilipinas, pag nakabakasyon ako, setting pretty ka lang dyan, akong kakilos lahat. Ayun, pati sa mga anak ko, pag sabi ko kayo magluluto, ako magluluto. Parang iba yung 2 years kang wala sa kanila. Yung dapat na pagbakasyon. Nagpaway. Magpawi. Yung talagang pinupokus ko sa kanila lahat yung mga yung presensya ko sa kanila. Ayun. Yun lang po, sa Diyos lang po ang kapwa. Amen. Praise God. Ano po gusto ko kasunod sa buhay ko? Kasi yung JCTV, CNW, JCTV, sila Ronel. Wala namang pasalamat sa Napanood yung okay lang, pas. Narinig naman. Ayun. Nung nakilala ko yung pastor nila, although CNW sila, si Pastor Larry. Hindi ko alam na sabi lang noon, siguro 3 months ago, sabi, Kuya, CNW, may mga sarili lang kanta, magre-recording. Sabi, baka gusto mong mag-assist. Ayun na nga, natuloy na sila last week. Kailan ba yung si Kuya Darius, nagkape tayo? Hindi lang talaga, kapos lang sa oras eh. Ang nangyari kinaumagahan, dumating dito yung mga sa kabilang outreach nila, yung palaki. Although mga professional musician na nga yun eh, sa talagang mga sila. Siguro ang kulang sa kanila yung experience, Kasi ako, hindi naman linked din sa kaalaman na galing ako sa sign, kasi musician sa Pilipinas. Yun, nag-share ako sa kanila dito. Ilang oras ba inabot yung pastor? 4 oras yata, dito sila. Umaga. Sabi ko, dito na natin gawin. Ayun. Praise God at nagamit nila sa second time kung recording nila. Ngayon, magpapahita na rin sila ng recording. Sabi ko, conflict pa rin kasi practice doon, dito, gaganapin kay Pastor dito sa Friday, sa anniversary. Kasi ang gawain nila dito sa taas, kina Pastor Edmond, assist sila, collab sila. Kaya bababa sila after ng gawain. Ewan ko, anong oras baka pwede. Practice dito. Ilang na lang eh. Malapit na ganapin, kaya tututukan yung pinaka. At saka may nabago. Yung ICAM din, may presentation. Bali yung sa atin, yung siguro ako, sapat na siguro nandun. Hindi rin natin malatag. So ayun, alam ko naman si Lord ang mag-aamin yan lahat. Maglalagay ng tamang schedule para maging maayos yung lahat. Kahapon, wala pa sweldo, yung cellphone ko nasira. Si Pastor Daniel, nabuluhan niya muna. Ayaw talaga nila masira. Sabi ko, mapapahinga sana ako kay Ruby. Mapapahinga sana ako. Ayun, dami na ng cellphone, nabuksan. Hindi naman live bro. Hindi po, yung papapanood niya rin yun, nakasubscribe siya sa inyo. Ayun, nung nabuksan, imbes na ang iniintindi ko si Abo Adab, yung amo ko na mga quotation dyan, saka yung mga bagong trabaho, yung format, yung bulusok din. Ay, okay naman na. Nakatulog ako sa kanya sa puyat, labot na ng hapon. Praise God. Yun. Protection sa mga anak ko, sa tatay ko. Yun, kay partner sa Stockholm.
kapatid ko. Sobrang bless. Kay Lord lang talaga lahat ng pasasalamat. Praise God. Mike. Mga po ay RPS pa tayo. nais ko rin pong magpasalamat sa Panginoon dahil ayun po yung actually nung una 2 weeks ago ba yun? Or 3 weeks ago nagkaroon po ng andun sa kabilang gulong yung axle. Nung pinakita sa akin yung nang gumawa ng Pakistani na sabi niya, ito lang yung pinalitan yung kabila, yung kanan yung nabangga. Pero tapos yung kabila, sabi niya medyo maluwag dito. Kaya nung after ng 3 months, may narinig akong tunog. Yung parang nagdadrum, tug. Sabi ko, ano kaya yun? Tapos kinabukasan na pupunta sa may nagkatug. Merong matinis na tunog. May boses na. Hindi. Yung parang merong parang dalawang metal na So yun po. Kaya nung nagpunta ako doon, dahil sila yung gumawa ayun, sabi nila yung yan, kasi ang pinalitan lang yung kabila. Siguro naapektuhan ng pagbangga nun, yung kabila naapektuhan din. Ay medyo okay pa naman, maluwag lang ng konti. Kaya yun po, nung nagtingin kami ng mga pyesa, kaso walang makikita doon sa mga kasa. At ang suggest niya, di pa-repair mo na lang dyan. Kasi doon, ang ginagawa pa nila, pag kami yung pyesa, salpak, tanggal, hindi sila nagre-repair. Kaya pala medyo mahalang doon. Pero dito sa yung minsan kasi nagpa-repair na rin ako dito sa may Aruba Ngayon, nung naalala ko, doon ako lagi nagpagawa nun So, nung pinapunta ko doon, naalala ko rin yung magtagulan dahil naapektuhan yung naputol yung spatino. Saka yung motor nung pang sa wiper ba. Ginagawa ko na rin yun. Para sa pagtagulan ay yung naka-ready na. Hindi na. Minsan kasi pag yung malakas ang ulan talaga, hindi mo makita yung yung daan. Meron pa yung coaching naman. So, kaya yun po, ay meron pa naman akong nakatabi na pera noon. Kaya yun po yung ginamit ko. Pero nabanggit ko na rin kay Brad Daniel yun. Yung pinagawa ko nung last week. Yung pagod na pagod ako na 2 sunod na gabi. Kinabukasan, doon naman ako nagpunta sa Aruba. At yun, nakagastos ng lahat-lahat. Kasi yung axle, yung goma niya pinalitan, saka yung bearing niya sa tapos. Yan na lang yung hinigpitan yung pinakang, yung para nakakabit doon sa gulong ba. Meron silang pang higpit na ayun, ang labor na nasa 250 tapos lahat-lahat. Pati yung mga pinarepair yung may bearing na binili daw at saka yung sa goma. Tapos yung pagpa-repair dito sa nabot ng 500 po yun So yun po. Nung po, siguro after 3 weeks, meron na namang naglabas na yung sa anong tawag dyan? Yung water pump po. Pinatata, ina-start na. Last Friday. Mabuti nga hindi ako sa highway na kung hindi, magpapatuwing pa ako doon. I don't praise God dahil yun. At yung gamit na nakabili lang ako, kasama na po yung tubig na kulat. Bali nasa 115. Tapos yung labor 200. Nasa 300 plus po.
So, praise God, okay na naman po ngayon yung takbo na naramdaman din pala ni Brad Gray yun yung maingay nung hinatid ko sila. So, yung praise God dahil okay na po. Tahimik na ngayon. Kaya yun na sumasili at Maria ba sa sarap. So, salamat sa Panginoon. Doon naman sa sa family, lalo na din sa apo namin yun. Talagang bibo na siya, masigla at Si gusto na magsalita si Howard eh. Howard Elliot. At yung makulit tapas no. naramdaman ko rin yung asawa ko kanina na parang sabi niya, sakit yung ulo ko na. Sabi ko, sige, pag-pray kita. Nung umakyat siya doon sa taas, sa kwarto namin doon. Ayun po, pinag-pray ko at alam ko, pinagaling niya yun. Kaya, i-claim natin po mamaya yung pagalingan. So, salamat sa Panginoon Diyos for the healing power na ginawag niya sa asawa ko. So, praise God. Po. So, ayun. Dumako naman tayo ngayon sa School of Prophecy. Actually, nais ko pong itanungin kayo kung ano yung natutunan nyo last week, kung may natandaan ba kayo. So, una sa lahat, di ba, yung ating utak ay parang yan, monitor na nagpo-project, di ba? 4 na klase yung pinaproject niya. Una yung sa Panginoong Diyos, di ba? Pangalawa, yung kay Satan. Minsan nag-reveal din ang kaaway ng mga yung gusto tayo bang ipahamag o atakin. Meron din siya mga taktika, strategy ang kaaway. Kaya dapat po maunawaan natin kung saan galing yung bini-visualize natin sa ating, kumbaga pinoproject sa ating isip. Ito ba ay sa Diyos o kay Satan o sa sarili mismo natin o sa anghel. So usually sa panahon natin ngayon, bihira na tayo makakita o makareceive ng mga kapahayagan sa anghel. Amen? Maliban lang sa mga siguro liblib na lugar o may nakita lang mahirap yung pala, anong kailangan tulong yung pala anghel. Hindi mo... Hindi ka ng Ferrari pass. Alati. Kasi tinigyan mo lang kalahati ng pita eh. Kalahati lang kasi binigyan ng pita. So yun. Natanda po natin yung yung number 1. Ano pong number 1 po na ating yung sa prophetic. Yung action po, prophetic acts. Signs and wonders. So, kay Agabus, di ba yung pinapaano niya yung dinidemonstrate niya yun. So, kung paano maghihirap si Pablo kapag pumunta siya sa Israel. Pero yun po, yun yung isa sa prophetic act. Meron naman si Jeremiah na nakatagilid ilang buwan na nakahiga at nakatagilid doon. Tapos another time nakakabila naman. So ganun po din i-demonstrate yung kapahayagan ng Panginoong Diyos. Yun yung tinatawag na prophetic act. At pangalawa yung sign and wonders. Na kung saan, sino po yung mahilig sa sign? Tata. Ako rin, mahilig ako sa sign nun eh. Mahilig ako. Noon, kaya yung hinihilig ko lagi. Lord, So, pagkalooban hindi mo. pala ano yun. Hindi pala, tama yun. Pero okay naman, okay rin. Kasi yung Meron namang kaso lang, kaso nga lang, mas ano daw yung huwag masyadong ginagamit ni Satan. parang wala kang tiwala. Oo. Parang nawala na, nag-alin lang lagi sa Lord. Kasi lagi kang... Pero kung gusto mo talagang sure, Lord, kung totoo talaga na mahal ako ng babae na yun, pag siya yung umiti, pagkita ko. Sa'yo lang yun, akin ka. Akin ka. Akin na yan. Puro patawas na siya. Ano yung bulaklak, pipitasin na So, yun pa yung mga sign and wonders. Di ba si Gideon, sabi niya, kung ako talaga yung mamumuno sa Israel, pag itong yung fleece, yung damit, basa, tapos yung paligid ito, kaluban mo. Hindi pa rin na siyan.
reverse naman, Lord. Pagka tuyo yung paligid. Basta yung Basta yung paligid, tapos tayo naman tuyo yung place. Yun nangyari. Ayaw, meron pa rin, isa pa, umilit pa ulit siya eh. So talagang ano siya, mahilig mag-hingi ng sign. So kaya yun, pinagulong ni Lord yung sa panaginip yung nanaginip yung sa kalaban niya. At sabi niya, pumunta ka doon, may nagpintuan doon, pakinggan mo. Ayun, gumulong daw doon sa tulda yung malaking bato. Yung parang tinapay. Pero yun, kaya natuwa sila at lumusog na sila. So, simula pa lang yun talagang naniwala siya na siya talaga yung pinili ng Panginoon Diyos. So, nawa, huwag tayong gumaya sa gano'n na binigyan na nga tayo ng sign eh. Ayaw pa rin natin maniwala. So, kaya yun yung sa isang banda ay hindi rin siya kalugod-lugod sa Lord. Amen. Dapat nandun agad yung tiwala natin sa Panginoon. Yun yung sign and wonders na parang ginawa niya kay Agabus. So mind reading, pangatlo. Di ba, prophetic acts, sign and wonders, mind reading. Ayan. So, minsan pag nag-preach, di ba yung sinabi ko nung nakaraan, hindi natin alam kung ano yung mga nakikinig. At ikaw ay taga-ibang lugar, in-invite ka lang, pero nangusap ka na parang kilala mo o alam mo, dahil yung Holy Spirit yung nagsasalita para sa kanila. So ganun po. Maging si Jesus, may malimit niya po itong ginagawa. Kapag sinabi, ba't itong taong ito ay nagpapatawad? Ay Diyos lang. So alam na niya kahit yung nasa isip lang nila, nababasa ng Lord. At saka kahit yung mga hindi pa nagaganap, kaya niyang mapursin. Kaya, sige, pumunta kayo doon pagka talagin yung doon, yung batang asno. At pag sinita kayo, may nagsita talaga eh. Diba? Kung ano yung sinabi niya, yun yung nangyari. Diba? So kaya, alam niya po yung hinaharap. So sa mga circumstance naman, yung pang-apat, ayun, mga pangyayari na talagang may mga kaganapan. So, yung mga pangyayari, yung pala ay naging paraan para makita mo kung ano yung kapahayagan ng Lord. Amen? Amen. So ano pa yung number 5? Susunod. Dance siya tapos. Dance ba? Ayan, dance. Ayan po yung pang-5. Diyan tayo putol. Hinto. Natapos. Dance, choreography. Kasi once na yung mga nagsasayaw na yun, napuspos talaga sila, nandun yung pag-guidance ng Holy Spirit eh. Kaya sabi nga dito sa Jeremiah chapter 31, verse 13, at the same time, says the Lord, will I be the God of, 13 po pala, 13. Then shall the virgin rejoice in the dance, both young men and old together, for I will turn their mourning into joy, and I will comfort them and make them rejoice from their sorrow. So, sa pamagitan po ng pagsayaw, ay tayo ay mapuspos ng Holy Spirit at minsan nandun po. Ginagamit po yun ng Lord. Kahit sa atin dito sa kongregasyon, di ba? Talagang minsan naranasan natin yung matinding pagkilos ng Holy Spirit. Makita natin si Sister Marema, panayan sa glory. Give you glory. Pati ako, nagpapagaroon daw ako. Nagugulat ako. Ginagamit po diyo ng Panginoon Diyos para may pahayag yung kanyang prophetic dance. So ayan, dito na tayo. Dito naman po tayo sa prophetic song. Ayan, dito tayo.
Pakibasa po. Brother Francis. Often during worship, the Lord will give you someone a spontaneous songs that is from God to the people. It is common for God to give the prophetic singer the lyrics and the melody. Minsan, kagaya minsan na yun namang di ba pagka may maririnig tayo na ano, yung iba naman kumbaga parang kumakata siya ng mga words at may himig. Yun po, ginagamit sila ng Lord para doon sa prophetic song na yun. Kasi yung dating ng song, ng mga lyrics, ay may mensahe po doon sa mga tao na sa congregation. So yun po yun, kaya prophetic song. Iba naman yung yung ginagawa natin sa high praise, di ba? Na may himig din yun. Tapos nagkakaroon din tayo ng mga word. At pinupuri ka po namin, O Diyos na dakila, Hallelujah. Parang kasi napuspos ka rin ng Holy Spirit eh. Kaya talagang nandun po yung ating pagpapasalamat, pagpupuri sa Panginoon. Binibigyan natin yung high praise. High praise po yun pagkatapos ng mga kantahan. At usually dito rin po lumalabas yung mga prophetic word. Kapag kaya hilingin po natin, kasi ito yung inaaral natin eh. Matagal na pong hindi tayo nakakarinig ng prophetic word sa USHTN. Kaya hilingin po natin. Amen? Amen. Gusto niyo po ba makarinig ng prophetic word sa UI? Amen. So ayan po. I-desire po natin yan, walang imposible sa Panginoon. Amen? So yan, prophetic word. Kagaya po ng prophetic song, the lyrics and the melody ay binibigay po ng Panginoon. Sabi dito sa Colossians chapter 3, verse 16. Dito na po kayo sa sunod. The heart of worship. Ayan. Pakibasa nga, Sister J. Let the word of Christ richly dwell within you, with all wisdom, teaching and admonishing one another with psalms and hymns, and spiritual songs, singing with thankfulness in your heart to God. Amen. So, yun po, ano? Minsan, nung ako'y bata pa, kasi di ba, sabi diyan, within Christ richly dwelling within you with all wisdom, teaching and admonishing one another with psalm and hymn. Doon kasi kapag, kumbaga, yung, lalo na kung memorize mo yung nandito sa psalm o sa yung naka-written word of God, pag yun ay lagi mong sinasabi, kumbaga yun yung sinasabi diyan na admonishing one another with psalm. Tapos yung hymn, yung magkakaroon ka na diba yung nanay natin pag nag-aalaga tayo? Napatulog. Pinapatulog tayo. Pero usually sa kongregasyon, meron din pong binibigay ng gifts ng Lord. Yung Holy Spirit po ay gumagamit po nito ng hymn. Yan, mga spiritual song, singing with thanksgiving. So yan po, in your heart to God. Kaya pag sinabi, ano ba yung mga kanta mo na yan? Ano ba yung mga sinasabi mo? Hindi naman sa'yo para sa yung kanta ito, kanta ko ito para sa Lord eh. Kaya yun nga yung, minsan di ba, yung nag-ano ako ng kalabaw. Sakay ako doon, nagpapasabsab ako. Tapos pinapractice ko yung mga sasabihin ko kay tatay. Parang ganun din sa kung sa ulado mo yung memorize mo yung Word of God. Tapos yun ay kinukot mo. The Lord is my shepherd, I shall not want. Diba? So, yun ay magbibigay ng ano eh, ng yun ay magiging susi para mapuspos ka ng Holy Spirit. Pero kung nasa puso mo at nasa ano mo, puro ano ba yan? Ano ba yung mga yan? Bakit ba ganun? Bakit? Puro complain. So paano ka mapuspos ng Holy Spirit?
ito po yung tinuturo dyan, na kapag yung pong ating mga word, lalo na kung memorize natin, yung lagi yung ating binabanggit, yun po, ay mapipil tayo ng Holy Spirit. Sing with thanksgiving. Hindi yung nagsasalita ka na nagko-complain, wala mangyayari, hindi ka mapuspos. Kasi yung sa unahan nito, yung drunk, na kayo yung iba naglalasing, pero yung ang nais ng Diyos, mapuspos tayo, mag-drunk tayo sa Holy Spirit. Yun yung nasa unahan yan eh. Yeah. Kaya ito yung mga tactic, mga strategy para tayo ma-filled ng Holy Spirit. Yung may pasasalamat lagi sa Panginoong Diyos, hindi yung lagi complain ka ng complain. Paano ka mapuspos? Yung lagi kang nagre-resist, okay lang kung break time eh, nag-resist ka na eh. So, kaya yung ma-feel ka ng Holy Spirit, yung nasa unahan nito, ma-feel ka ng Holy Spirit. Ayun. Pero ang nais po ng Lord na ipakita rito, yung hymn. Yung hymn na kapag dumating yung time na sa kongregasyon nagpupuri tayo, yung iba po, ang inilalabas sila yung parang nag-hymn sila, di ba? Parang nagpapatulog lang ng bata si nanay. So yun po yun. Amen? So, next. Ayan, prophetic body check naman. So pag sinabing prophetic body check, ano po yung nakikita natin? Ano yung naunawaan natin dyan? Ay, nakakasabi kayo ha? Si Joy na talaga na oo na. Body. Body check. Tingnan daw kung mataba na daw, sabi ni Joy. Body check. Body check. Body check, regular. Ayan, tingnan natin ha. Pakibasa mo, Brad Doggy. Oh. Sometimes the Lord, when communicate, is desired to heal someone else's body by causing pain or a sensation in a certain part of a prophetic person's body. It typically correlates to the sickness in the person that God wants to heal. Okay, stop mo na dun. So, sinasabi po dyan, kaya sinasabing prophetic body check, ay yung tao, yung sabi natin prophet o nagpo-prophecy, ay ba't biglang sumakit yung puso ko? Si Pastor So, yung pala, yung nais ni Lord na ibigyan ng healing, kaya mayroong nagsasalita sa pangalan ng Panginoong Hesus, aking dinideklara ang healing power sa kanyang puso. Pinagaling ka na ng Panginoon. Hindi niya, pero kaya alam niya na dahil yung prophetic body check, yun yung dapat gumaling sa araw na yun. Kaya pag sinabi niya na-touch yung mga taong merong mga ganong at dumating sa kanila yung healing power, yung kapangyarihan ng Diyos. So, sa pangalan ng Panginoong Hesus, tinanggap niyo ang kagalingan sa oras nito in Jesus' name. You have been healed in Jesus' name. Kaya, mamaya-maya, nagpatotoo na po sila. So, kasi, o kaya kung talagang kailangan ng deliverance o matinding prayer, ayun, itatapat nung preacher man siya o prophet, itatapat niya at ipag-pray. So, sabi siguro, bakit alam ko yan ng tao ito yung aking di na pinagdadaanan ngayon. So yun po yung tinatawag na prophetic body check, di ba? So, communicate his desire to heal someone else's body by causing pain or sensation in a certain part of the prophetic person's body. So yan yung magpa-prophecy. Oh, bakit sumakit yung aking yung tungkol sa kayong in Jesus' name, ikaw Espiritu ng Espiritu na kapilok pa. Pinagaling ka na ng banal na Espiritu sa pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. In Jesus' name, be healed.
Sinabi pa yung pangalan, ano, okay, bumalik ka na. So, hindi naman po ganun. Basta, pinapatan niya lang yung tao. Kasi na-design niya yung tao kung sino yung meron niya. Kasi parang ang anong ibig sabihin po pas ay, for example, ay bigla mong naramdaman na bigla mong masakit yung ganito. Tapos yung katabi mo ay yun pala ay may dinaranas na karamdaman sa kanya. Ipapakita rin yun ng Holy Spirit, ipaparamdam ng Holy Spirit kung sino yung meron. Kasi parang biglang nagkaroon ka ng burning sensation dito. Na yung pala yung dahilan nun ay yung palang kaharap mo ay meron siyang nararamdaman na sakit. Ayan, prophetic body check po ang tawag doon. So, nakuha po natin. Sige, tuloy, brother. If we receive this kind of information from the Holy Spirit, it is important that we are aware of what pain or their discomfort is common to us. Without clarification, we could mistakenly confuse our pain with a word of knowledge for healing. So, ayan o, malinaw po na ito ay Holy Spirit yung nangusap sa atin. At sabi diyan, maging aware tayo, ano po, we could mistakenly confuse o sabihin, ba't ako may nararamdaman ganito? Ay ako ay protected ng banal na Espiritu. I am covered by the blood of Jesus. Bakit may ganito naranasan na nararamdaman? Yung pala, body check, prophetic body check. Hindi pala ikaw yung may karamdaman, kundi pinapakita lang sa iyo ng Lord na merong tao dyan na may ganitong nararamdaman. Amen? So, ganun po. Kaya, kung alam natin na tayo ay protected by God at meron tayong ganung naramdaman, nangusap ang Panginoon Diyos pamagitan ng prophetic body check. So, naunawa po natin, tandaan po natin yan. Ayan, prophetic body check. Ayan, ito yung pang-last, spiritual happening. Hindi po yun yung happening sa patay sindi ha. Spiritual happening. So, Sister Rose, pagkabasa mo po, please. Spiritual happenings are another way that God speaks to us. These are supernatural incidents that correlate with natural events. Notice that in the book of Numbers, Aaron's rod came alive after being killed, and bore blossoms and ripe almonds as a sign from God that he was anointed to be a leader of Israel. Ayan. So, yun po yung sinasabi na parang milagro, miracle and wonders. Kumbaga, nagkaroon ng himala na bakit yung tungkol ni Moises, matagalan niyang gamit, tungkol ni Aaron, patay naman yun, tapos nilagyan ng mga pangalan nila, bawat tribe may isang tungkod. Kasi merong nagkakaroon ng parang silusan eh. Sabi ba, dahil malakas ka kay Moises, ikaw yung ikaw yung gusto mong maging kanang kamay ni Moises. Kami rin may karapatan. Para si Miriam lang yun. Hindi ka si Miriam Nag-complain din si Miriam sa kay Moises kaya tinukuhan siya ng leprosy. Gossip. So, kaya may kanya-kanya silang mga kainaan, may kanya-kanya silang mga... Kaya ang Panginoong Diyos talaga yung nag-guide ang nangusap. So kaya sabi ng Panginoong Diyos kay Moises, sige, yung mga tungkod ng bawat tribo, tig-iisa sila ng tungkod, sulatan ng pangalan para baka magkapalit. Ngayon, ilagay doon sa templo ng yung kung saan nandun yung kapanagtipan. So kaya nung nilagay doon, at kinabukasan, so nung nakita nila, nagkabulaklak, yung isang isa lang yung nagkabulaklak. So ayan, at basahin natin. Ayan biruin mo yan. Patay yun na yung tungkod na yun, pero nagnanariwa at nagkaroon ng bulaklak, nagkaroon pa ng dahon, at nagkaroon ng bunga. Bunga ng almond. Diba? Which is, ito ay kay tungkod ni Aaron. So, ibig sabihin, para lang malaman nila at may talaga kung sino talaga yung para doon sa posisyon na yun. Amen? Ayan, pakibasa nga, Sister Maris.
Speak to the son of Israel, and get from them a rod of each father's household. 12 rods from all their leaders according to their fathers' households. You shall write each name on his rod, and write Aaron's name on the rod of Levi. For there is one rod for the head of each of their father's household. Amen. So, yun po ano. Kaya si Aaron talaga po yung pinili para doon sa yung mga Levita, yung kaya siya na rin yung ano yung pinunong pari si Aaron. Amen. Dahil siya yung nagbulaklak eh. Nagkaroon ng bunga, nagkaroon pa ng daon, ano? Walang posible talaga sa Lord. Kung sino yung gusto niyang piliin, yun yung lalabas. Parang kay Brad Daniel lang yan. Kahit maraming mga tumututol, di ba? So, praise God dahil ayun po. Next. You shall then deposit them in the tent of meeting in front of the testimony. Where I meet with you, it will come about that the rod of the man who I chose will sprout. Thus I will listen from upon myself the grumblings of the sons of Israel, who are grumbling against you. So, ayun, dahil bawat sa gusto nilang maging pinuno eh, mapunta sa ganong posisyon eh, di ba? So, pero kung siguro baka munggo yung nilagay nila doon na binasa-basa, baka mag-sprout ano. Pero yung kahoy na tungkod, yung mga pangalan nila, hindi talaga, imposible talaga, di ba? Kung baka binabat ni Aaron yun. So, patay na siya ng post eh. Patay na si Aaron yan. Patay na siya dyan. Yung nangyari yun. So, ganun po kabuti ang Panginoong Diyos, ganun kapangyarihan. Baka nag-ugat-ugat na yun pagkuhan nila. Kaya ganun na yun. Pastor na yun. Siyempre matagal na yun eh. Teka, patay na yun. Hindi. Oo, dapat. Basta nung time na yun, pinagawa sila. Kasi yung tungkod nandun sa Ark of the Covenant. Doon nakalagay yun. Kaya hindi mo masabing na basa siya, hindi mo nabasa, kasi nandun lang sa loob eh. Kasama ng mana. Posible na. Okay, next. Moses therefore spoke to the sons of Israel, and all their leaders gave him a rod apiece, for each leader according to their fathers' households. 12 rods with the rod of Aaron's among their rods. So Moses deposited the rods before the Lord in the tent of testimony. Ayan. Now on the next day, Moses went into the tent of the testimony, and behold, the rod of Aaron from the house of Levi had sprouted and put forth buds and produced blossoms, and it bore ripe almonds. Nagbunga pa, no? Grabe, no? Nahinog agad yung almond. Kumbaga, pwede nang kainin. Ano? Baka may ano doon. So, ganun po kapangyarihan ng Diyos. Kahit nga sa wala ay nagkakaroon, di ba? Sa kawalan, nagkakaroon. Kahit gano'ng kadilim, pinapaliwanag niya. Kaya yung buhay natin, gano'ng mga kadilim, huwag tayo kung ano ng pag-asa. Papaliwanagin niya ng Panginoon Diyos. Yan. Wala na. Okay na, pas. Mas na yun. Kamulo tayo. Pananuntahan. Yan. Sa judging and receiving yung po ating next topic. Maganda yan ah. Bro, yan yung ano mo. Walang mawawala ah. Ito yan, judging. Ano yung tamang Prophetic words. Pwede naman ka palang mag-judge. Ayan, pwede. Yung ano, ibig sabihin, magdi-decide ka kung ipapahayag mo kasi yung kaaway, si Satan. Eh hindi, ano yan, guni-guni mo lang yan, huwag mo sabihin. Ahad lang ka eh. Kaya bibigyan ka ng wisdom ng Lord kung paano mo maunawaan, may judge. Kung ito talaga ay galing sa Diyos. Amen. Amen. Judging and receiving prophetic word.
Lasing ka. Oo nga. Lamig. Malamig pa ako. Yatay ko na nga eh. Nabuhat ako. Lamig. Kasi ano ah. Ano kata ko, Yogi? Banal. Banal ng tahanan. Amen, hallelujah. Pagtayin po natin ang banal mong tahanan. Amen, hallelujah. Ang puso ko'y tulong sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo.